Magandang hapon po. May panibagong insidente ng pangharas ng China sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Maghahatid lang sana ng langis at iba pang pangangailangan ng mga barko ng Pilipinas na hinarang ng Chinese militia at ilang beses binombahan ng tubig. Mula sa West Philippine Sea, nakatutok live si June Veneracion. June. Ivan, na nagsimula sa paninindak, pagharang at pagbuntot, pero sa bandang huli ay nauwi rin sa pambobomba ng water cannon ang ginawang harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At kabilang nga sa mga naharas, Ivan, ay nakikita nyo sa aking likuran itong CCG 3302. Ito yung barko na bumuntot sa atin, mga nasa 40 nautical miles malang papunta rito sa Scarborough Shoal. At kabilang nga itong barko na ito sa humarang sa isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa lang dapat ng resupply mission sa Scarborough Shoal para sa ating mga kababayang mangingisda doon. Sa pool ang mga barko ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng water cannon ng China Coast Guard. Lakas ng pressure na yun. Nang magsagawa ng resupply mission para sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. Ito, pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. Ang Code Zebra ay emergency protocol na hudyat na kailangang pumasok lahat ng crew sa loob ng barko. Tumatama na yung water cannon. Talagang dito mismo sa ano na. Ayan. Sa mismong barko na ng BFAR. Kanina, medyo iniiwas-iwas pa nila eh. Pati ang mga mangingisdang Pinoy na gustong makakuha ng krudo na dala ng BFAR, hindi rin nakaligtas sa harassment gamit ang water cannon. Parang ginagato mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Tatlong barko ng BFAR, ang BRP Dato Sinday, BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Tamblot, ang magkakahiwalay na pinuntiran ng pangharas ng China sa resupply mission sa Scarborough. Napikon na rin sa atin kasi di natin titigil ang pagpasok dito eh. Syempre, mga barko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga mangingisda natin eh. Alam natin lahat ng teritoryo ito ng Pilipinas. Bukod sa pambobomba ng water cannon, ginamit din sa pagharang ang mga Chinese militia vessel. Umabot pa sa puntong tinutulak ng mga tauhan ng BFAR ang militia vessel na nagpupumilit na dumikit. Nasira ang bahagi ng railings ng BRP Dato Sinday nang kumaskas sa militia vessel. Pero bago pa makalapit sa Scarborough ang mga barko ng BFAR, hindi na ito tinigilang buntutan at harangin ng China Coast Guard. Parang patentero ang nangyari. Wala rin tigil ang mga radio challenge. Stop illegal actions at once. Leave the sea area of Hua Island immediately. Minonitor naman ng eroplano ng BFAR ang sitwasyon mula sa ere. Tumagal na mahigit 4 na oras ang pangharas ng China Coast Guard at kanilang milisya. Ivan, Pia, dahil na rin sa nangyaring tensyon at para na rin sa seguridad ng lahat ay minabuti ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na paiksiin yung kanilang lakad sa Scarborough Shoal. Ngayon ay bumibiyahe na kami pabalik ng Orion, Bataan. Dapat sana bukas pa ang alis ng BFAR papunta sa probinsya ng Bataan mula rito sa Scarborough Shoal. Balik sa inyo. June, makikita natin sa video yung talagang malakas yung buga ng tubig mula sa mga water cannon. Pakilarawan nga sa amin yung lakas ng pressure nito. Ito ba'y pambugaw lang o ito'y kayang makapinsala ng barko o ng mga fishing boats? At sa tao, ano kayang pwede mag-epekto nito pag tinamaan ka? Nako, Ivan, kung sa tao ito'y tumama, talagang tatalsik eh, no? Kaya nga kanina nagmamadali yung mga tauhan ng BFAR na pumasok sa loob ng barko, kaya nga nagdeklara ng Code Zebra. Kung nakikita lang sana nyo sa video ngayon, ano, meron kaming kuha kanina kung ano yung naging epekto nung tama ng water cannon. Nakupi yung radar, Ivan, dahil sa tama nga nung water cannon, nagkaroon ng problema ngayon yung radar system nitong barko
dahil dyan nagkasasagawa pa ng damage assessment sa iba pang barko na kasama rito sa misyon. Tatlo kasi itong barko ng BFAR na kasama sa resupply mission, nagsasagawa ng damage assessment dyan para malaman kung ano pang pinsala ang kanilang inabot. Pero ito Ivan, napapakita ko lang hindi ito water cannon, hindi ito damage na epekto ng water cannon. Ito yung epekto nung tumama yung Chinese militia vessel na talagang nang gumilid dyan. Talagang siniksik yung kanilang barko dyan at yun nga nagkakaskisa na. Ito yung naging epekto sa bahagi ng railings nito ng barko ng BFAR. Ivan. June, kapag yung nagbubuga na ng tubig yung water cannon ng Chinese Coast Guard at kapag ganyan na sinasabi mo dumidikit yung kanilang barko, ano naman yung nagiging instant reaction o ano yung ginagawa ng mga tao o mga kasamahan mo na nasa barko? Ang protocol talaga dito nila PIA kapag tumatama yung water cannon, umiiwas sila na sana minsan na binabagalan nila yung pagtakbo ng barko, kundi man kumakaliwa sila o kumakanan, depende doon sa tama ng water cannon. Pero kanina talaga wala nang ganun-ganun, hirap na iwasan dahil sentro talaga yung tama ng water cannon. Yung kapag mga Chinese militia vessel naman ang nanggigilid dito PIA, ang ginagawa nila ay umiiwas din sila, naglalagay sila ng caution dyan para maski pa paano malesen yung impact ng banggaan ng dalawang barko. Pero ganun pa man, may mga pagkakataon nga na talagang didikit yung dalawang barko. Actually 10 minutes bago tayo umere PIA ay may malakas na tunog kaming narinig. Yung pala, inatrasan itong sinasakyan namin barko ng isa sa mga Chinese militia vessel na nakadeploy dito sa bahagi na ito ng West Philippine Sea. PIA. June, panghuling tanong na lang. So anong ending natin? Naging matagumpay ba yung resupply mission? Yun naman talaga ang kanilang punteriya, Ivan, kaya kahit na mayat maya yung pambobomba ng water cannon, kaliwat kanan yung inaabot ng mga barko ng BFAR, ay tinuloy pa rin nila yung kanilang misyon. Yes, naging successful yung kanilang resupply mission dito, nakapag-unload sila ng mga fuel. Kahit nga yung mga Noche Buena package, Ivan, so nakapagbigay sila sa mga kababayan nating mangingisda. Malaking tulong na yon, sabi nga ng ibang mga mangingisda dito, nakararating lang para mangisda, magtatagal sila rito ng mga 2 linggo pa. So ang laking tulong para sa kanila, meron silang libreng krudo at yun nga, meron pang Noche Buena package mula sa BFAR. Ivan. Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat, June Veneracion, sa paghahatid ng balita tungkol sa pagtindig ng Pilipinas sa ating teritoryo. Samantala, dapat na raw umalis agad sa Baho de Masinloc ang Chinese vessels. Sinabi ito ng National Task Force for the West Philippine Sea kasunod ng ilang beses na pambobomba ng China ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kaninang umaga. Batay sa ulat na natanggap ng NSC, hindi bababa sa 8 beses gumamit ng water cannon ng China Coast Guard para pigilan ang BFAR vessels na makalapit sa mga Pilipinong mangingisda na naghihintay ng oil subsidy at grocery pack. Sabi pa ng NSC, gumamit pa ang Chinese Maritime Militia vessels ng long-range acoustic device sa mga barko ng BFAR na nagdulot ng temporary discomfort at incapacitation sa ilang sakay ng barko. Kinundina rin ng NSC ang pagde-deploy ng China ng rigid hull inflatable boats para itaboy ang Filipino fishing vessels. Gitang NSC, paglabag sa international law ang mga ginagawa ng China. Nababahala naman daw ang Amerika, European Union at Japan sa ginawa ng China. Sa ulat naman ng Reuters, sinabi ng China na nagsagawa lang daw ng control measure ang China laban sa 3 fishing vessels ng Pilipinas na anilay nanghihimasok sa Scarborough Shoal batay sa ulat ng state media. Sa kabila ng water cannon incident malapit sa Baho de Masinloc, tuloy naman ang Christmas convoy ng mga sibilyang magdadala ng regalong pamasko sa Ayungin Shoal at iba pang pinag-aagawang teritoryo. Yan ang tinutukan live ni Jonathan Andas. Jonathan! Ivan, dito sa El Nido manggagaling ang makasaysayang ekspedisyon sa West Philippine Sea. Bukas po yan mangyayari kung saan ang mga civilian mismo ang mangunguna para maghatid ng mga supply sa mga nakastasyong sundalo sa pinag-aagawang teritoryo. All set na ang grupong Atin Ito Coalition, pero paglilinaw nila hindi ito pag-uudyok sa China.
Sa pambihirang pagkakataon, mga sibilyan ang papalaot sa West Philippine Sea para sa supply mission. Mula El Nido, sasakay sila ng barkong pansibilyan din, ang MV Kapitan Felix Oca. Magdadala sila ng mga pamaskong regalo sa mga komunidad at sundalo na nasa mga pinag-aagawang teritoryo, ang Ayungin Shoal at mga isla ng Lawak at Patag. Pangungunahan ito ng grupong Atin Ito Coalition. Tayo ay nagkakaisa sa ating paninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. May dala po tayong mga Noche Buena package at kung kaya nga pong mag-decorate din tayo ng parol at mapadala yun sa BRP Sierra Madre, susubukan po natin. Halos 200 ang kasama sa ekspedisyong ito. Mula sa grupo ng mga kabataan, katutubo, mangingisda, media at iba pang sektor. Andun po yung kaba, andun yung takot, pero mas nangingibabaw yung tapang natin. Dahil nga sabi natin, atin po ang West Philippine Sea. Christmas convoy ang tawag nila sa supply mission na ito. Bukod kasi sa civilian ship na MV Kapitan Felix Oca, bubuntot sa laot ang nasa 40 bangka ng mga mangingisda. Kaming mga mangingisda ay hindi lamang tagahatid ng pagkain, kundi katulong din kami sa pagtatanggol ng ating mga territorial waters. May basbas ng gobyerno ang paglalayag na ito. 3 barko ng Philippine Coast Guard ang mag-escort sa convoy. Sabi ng Atin Ito Coalition, nag-ambaga ng iba't ibang grupo para sa misyong ito. Ivan, nabalitaan na namin dito yung pagbobomba ng tubig ng China Coast Guard doon sa barko ng BFAR sa Scarborough Shoal, kung saan nakasakay yung kasama natin si June Veneracion. Pero sabi ng grupong Atin Ito Coalition at ng Coast Guard Palawan, hindi ito makakaapekto sa ruta na una ng nakaplano para dito sa Christmas convoy. Ngayong alas 6 ng gabi, magkakaroon po ng send-off ng convoy na magsisimulang maglayag mamayang alauna ng madaling araw. Sasama po dyan ang GMA Integrated News at ihahatid namin sa inyo ang latest sa ekspedisyong ito. Mula rito sa El Nido sa Palawan, ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kinuha din ng Kamara sa isang resolusyon ng panggigipit at mga iligal na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Pero ang China, hindi ito tinanggap. Nakatutok si Chino Gaston. Ang mga pangaharang, pambubuntot, pagtutok ng laser at pagwo-water cannon ng mga barko ng Pilipinas, pagpigil sa mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa Baho de Masinloc at iba pang pagmamalupit ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, formal ng kinundena ng Kamara sa House Resolution 1494. Nananawagan din ang Kamara sa gobyerno na igiit at protektahan ang sovereign rights sa EEZ at Continental Shelf alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, mga karapatang muling pinatibay sa 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Sa isang press briefing ng Chinese Foreign Ministry, sinabi ng China na hindi nila tinatanggap ang ipinasang resolusyon dahil wala raw itong basihan at paninira aniya sa China. Ang karapatan daw ng China pinagtibay ng kasaysayan at maging ng international law. Muli ring kinastigo ng Foreign Minister ng China ang Arbitral Tribunal na aniyay walang jurisdiction na dinggin ang arbitration case at ang desisyon nito na illegal aniya. Tumangging magbigay ng pahayag tungkol sa mga pasaring ng China ang Philippine Coast Guard at AFP na madalas nakakaranas ng panggigipit ng Chinese Coast Guard at Chinese fishing militia sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dati nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang patuloy na paninisi ng China sa Pilipinas sa tensyon sa sarili nating EEZ ay nagpapababa sa kredibilidad ng China sa mata ng international community. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May inaasahang big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel at gasolina. Ay kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng bumaba pa ang presyo ng hanggang matapos ang taon dahil sa posibleng oversupply hanggang sa unang bahagi ng 2024. Maliban na lang, kung matuloy, anya ang planong pagbabawas ng produksyon ng mga bansang kasapi ng OPEC+.